Hello everyone! Ngayong araw, pumunta muna kami ng Sabang upang maghanap ng isdang dadalahin namin pag punta namin ng Siruma. Kaso pagdating po namin doon, wala pong isda kaya umuwi lang po kami agad. At pagdating po nga namin, ayan, inasikaso na po namin agad yung mga dadalhin. Para pagdating doon, hindi na kami magluluto. Ang kaso, yung po palang pinag-book ni Mama, kompleto na lahat. May lutuan na, may ref, etc. Basta kompleto na siya. Ang mga niluto po pala namin dito ay kaldereta. Tapos, inihaw na bangus, inihaw na tilapia, kasi yun lang po yung nakuha naming isda. Wala nga po kaming nakuhang ibang isda dahil nga po wala daw silang nahuli. Tapos, pinaupong manok. Tapos po, yung gulay naman ay pakbet. Nagluto po kami ng pakbet. Nagluto din po ng suman at saka pork barbecue. Ayan, yung mga yung iba po, niluto na po doon sa resort. Kasi nga po, sabi ni Mama, may lutuan na doon. Kaya yung iba, niluto na namin doon. Kahit na masama po yung pakiramdam ko, tinulungan ko na po si Mama para mapabilis po yung pag-aasikaso at paggagayat ng mga kailangan. Dahil nga po, nagmamadali na kami kasi anong oras na din. Tapos yung iba pang, yung iba pang pagkain, hindi pa nabili nila kambal yung kapatid ko. Hindi ko nga po alam kung bakit hindi nila nabili. Yun pa naman yung hinihintay ko kasi sabi ko nga, pandagdag. Wala man lang kaming dessert. Yun. Kaya ang ginawa namin dessert yung papaya. Buti na lang may fruit sa likod. Yun na lang yung dinala para pampahimagas. Tama ba? Fruits kasi, ang dala po naming fruits ay saging tapos yung papaya. Yun yung dala naming prutas. Tapos, meron pang guyaba, no? Ang hinihintay ko sana yung buko pie. Kasi masarap po kasi yung binibilhan doon sa Naga ng buko pie. At pure po talaga siyang buko. Walang halong, yung tawag nun? Yung harina. Meron kasing gumagawa ng buko pie. Purong harina na lang yung nakakain mo. Yun po talaga, pure na buko. Yun yung hinihintay ko kasi wala. Hindi sila bumili. Ang rason, sabi nila, marami na daw pagkain. Hindi nila alam na panghimagas nga yung pang-alis yun ng umay ng mga kinain. Kaya ang nangyari, kinabukasan, bumili na naman kami ng ulam. Siya nga po pala, yung pupuntahan namin, libre na po siya. Libre na po yung breakfast. Hindi po libre yung lunch. Kaya nga po, sabi ko, bumili ng maraming pagkain para hindi magutom doon. At pagkatapos nga po namin magluto, ayan, nakalis po kami dito sa bahay ng 4 p.m. na dapat ang alis namin ay 1:30 dahil nga po nagluto dito. Kasi nga, sabi ni Mama, pagdating doon, magpapahinga na lang. Kasi kung doon pa daw po ang lulutuin, doon pa lulutuin, pagod na. Tapos masakit na din yung katawan kasi nga anong oras na darating. Pero ang kinaganda naman doon, ang kakainin namin ay mainit pa. Sa mga ganitong kaganapan po talaga hindi na naiiwasan yung mga ganitong pangyayari. Buti na lang at kompleto doon, may lutuan, may ref, lahat na. Doon na lang ininit yung pagkain pagdating namin. At habang bumabiyahe kami, may naputol na puno dahil nga daw po sa lakas ng hangin. So, ang nangyari po, nagtulungan talaga ang lahat para makadaan kami. Kasi kung hindi kami magtutulungan dyan, wala, hindi matutuloy yung swimming. Buti na lang marami kaming kasamang lalaki at maraming Boy Scout. No? Tapos marami ding tumulong sa amin nung time na yan. Tapos yung iba po talagang ginawa yung lahat para makadaan. Kasi nga po yung iba pauwi pa doon sa malayo. Tapos kami naman, pupunta pa kami doon sa pupuntahan namin. Tapos anong oras na? 5 na siguro nung time na to. Bali nakaalis siguro kami dito ng 5:30 or 6, ganyan. Tuwang-tuwa pa sila dito kasi adventure daw ang nangyari sa amin. Hindi na daw need na mag-alala sila kasi nga maraming tumutulong. Ayan, nakikita nyo naman, tuwang-tuwa sila. Maya-maya din po, naputol na yung kahoy. Tsaka mabuti na lang may nagpahiram ng chinso. Tama ba? Chinso. At ayun na nga, sa wakas, nakadaan na din kami. Ayan, papunta kami po nitong, ito yung way, papuntang Peninsula. Yung straight na yon, pag dinerecho mo yon, papunta yung Angelica. Ang papuntang Peninsula ay magra-right turn pa. Pati po yung daan dito, adventure, napaka-lubak. Hindi ko lang alam kung kaya to ng mga mamababang sasakyan like Vios, ganyan. Kasi nga po yung dito, yung lubak-lubak,
malalim. Siguro may mga nakapunta naman na dito. Kaya ito pag ganito, yung daanan. Pero pag maulan talagang hindi kaya ng mga mamababang sasakyan. Kung para sa akin, sobrang tuwang-tuwa ako sa daanan. Kasi nga, gusto ko yung lubak-lubak. Para nagalaw yung katawan. Ganun. May thrill. Binaba na namin yung bintana kasi napakasariwa ng hangin dito. Walang amoy usok. Pinapakinggan ko dito yung sasakyan kasi may naririnig akong may ting 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 ting. Buti na lang sabi ng kapatid ko, normal naman yun dito sa sasakyan kasi may tumutunog talaga sa ilalim. Pero sabi ko, pag uwi namin, ipacheck nila agad yung sasakyan. Kasi nga, eto medyo mababa to. Mas mataas yung gamit ko na pickup kasi off-road yung gulong nun. Dadalan natin dito. Hindi tayo sasabay sa kanila dahil tingnan nyo naman yung daan. Kasi Lumay kita, hindi nga pinapurukulan to. Itong sasakyan na gamit ko kasi nga old model na siya. Medyo mahina na siya yung parang may yung matirik na daan. Kaya dapat bumubelo ka, hindi ka agad saasabay o susunod doon sa nasa unahan sa'yo para hindi alanganin, no? Tama ba yung pinagsasabi ko? Pagpasok namin sa way na yan, akala namin yan na yun. Malayo pa pala siya. Ang layo ng daanan na to papuntang peninsula. Yung daanan dito, medyo may semento na tapos hindi pa semento. Hindi pa siya ganun kagandang daan. Pero maganda nga para sa akin yung ganun na daan kasi nga parang natitrill ako pag lubak-lubak na daan. Gusto ko medyo malalim pa eh. Pero itong dala-dala ko kasi hindi pwede to sa malalim na malalim. Hindi pala dala-dala. Itong minamaneho ko. Tapos habang bumabiyahe kami, ayun, may nakasalubong kaming nagtitinda ng mga crab. Kasi nga malapit na kami sa dagat nito. Tapos may nagtitinda din ng suso. galing talaga ni Mama. Ang galing maghanap ng resort, di ba? Unang panapon so. Yaon sa lok-lok. Kinasulok-sulukan. Kinasulok-sulukan ang lugar. Sabi ko nga po, yung daanan na to may konting semento. Hindi pa siya yung talagang sementado, no? Ayan, may pa siya, may lubak-lubak pa siya. Medyo malalim yung part na to. Kung sa gamit ko na sasakyan, hindi siya mahirap. Kasi nga hindi naman siya ganun kababa. Dito sa part na to, talagang dito malapit na kami. May nakalagay ng Welcome Peninsula. Ay, welcome lang pala, walang Welcome Peninsula. Sa hinaba-haba ng biyahe, nakarating din kami. Jesus, ka sa peninsula. Oh, baka magsabi. Yun ang araw. Yun ang dadagusan ta. Yeah. Okay. Di ba wala kayo? Walang beach. Walang. At nung nakita na po namin yung lugar, ayun, napahanga kami sa ganda ng bahay. Tapos yung mga bata, tuwang-tuwa sila. Kasi nga po, tuwang-tuwa sila sa kwarto. Yung kwarto na to ay may 2 aircon. Itong kwarto na to, isang aircon na window type. Itong kwarto na to ay wala, electric fan lang ang meron. Ayan, kung nakikita nyo, electric fan lang yung meron yan. Tapos, dito naman ay sa CR. Yung CR na to, meron po siyang bathtub, tapos meron siyang shower. Ayan. Madumi lang yan kasi nga nauna na yung mga bata. Bumakat yung dumi ng paa. Pero pagpunta namin dito, malinis po to. Bumakat lang yung dumi ng paa ng mga bata. Kasi sila yung naunang tumingin ng kwarto. Yung kwarto na to is split type. Tapos yung harap nito, ayan na. Harap nito ay yung beach. Tapos dito, marami ditong pwedeng gawin. Pwede kang maglaro ng volleyball kasi may net po dyan.
Pwede daw dyan maglaro ng volleyball. Maganda din po pala yung sala nila dito. Ayan, kung nakikita nyo, meron pa pala tong taas. Yung taas nila ay may limang bed. Yan, 5 bed. 1, 2, 3, 4, 5. Tama. 1, 2, 3, 4, 5. 6 pala. Hindi pala 5 lang. 5 lang pala. Ayan, malilito na yung mga nanonood nito sa akin. Ano ba talaga? Ano ba talaga? Ilan ba talaga? Ito po palang pinuntahan namin na Casa Peninsula. Limit lang po yung tao. Kasi po, pag may sumobra na, kasi nga 15 packs lang dapat, pag may sumobra na, 500 per head na po yung babayaran mo. Tapos, mag-add ka pa ng breakfast. Kasi nga po, yun yung kasama sa package. Kasi nga po, kumpleto na sila. Kung ano yung meron sa bahay, meron po sila. Lahat na, meron sila. Tsaka tumatanggap po sila dito ng may mga event, ganun. Kung halimbawa gusto nyo dito ng beach wedding, ganun, tumatanggap sila. Pero iba na yung rate nun, syempre. Hindi lang 15 packs yung meron sila. Meron din naman yung mga 20 packs, 30 packs, ganun. Pero depende na yon sa rate kung kaya nyo. Kasi nga maharli ka dito. Ganun. Pero maganda yung view, maganda lahat. Kasi kung kami at tatanungin, hindi po namin yun kaya. May sponsor lang po kami dito. Kaya nakapunta kami dito. Thanks to you, mom. Tsaka hindi talaga kami dapat magsiswimming. Kaso nga ayan, graduation ng bunso namin. Kaya ito, nag-swimming kami. Kahit na umuulan-ulan na, nag-swimming pa din kami. Kaso nga, sabi ko nga, dapat kasama si Papa tsaka si Mama. Kaso yun, hindi nakasama si Papa kasi nga walang mag-aalaga ng aming mga baboy. Tsaka marami kaming hayop na pwedeng mawala. Kaya talagang hindi pwedeng walang maiwan. Dito lang po pala sa pinuntahan namin, ang concern ko lang dito, yung aircon nila, hindi unlimited yung gamit. Ang gamit ng aircon nila from 9 p.m. tapos hanggang 10 a.m. ng umaga. Kaso, yung time na yon, yung naputol yung kahoy, yung wire pala ng kuryente dito ay connected pala doon. So, anong nangyari? Walang kuryente. Buti na lang may generator, kaya okay lang. No brownout po dito sa Casa Peninsula. Goods po ang lahat sa kanila. Yung aircon lang yung concern ko kasi dapat bago pa lang kami dumating, malamig na. Kasi sa iba ganun po sila. Talagang want to sawa ng aircon, ganun hanggang sa mag-check out ka. Check out! Pero dahil nga walang kuryente, tapos hindi gumana yung split type na aircon. So, anong nangyari po nun? Yung aircon doon sa kabila, nagamit po namin yung want to sawa. Kinabukasan, naligo na yung mga bata. Hindi ako nakaligo kasi meron po ako. Maya-maya lang, dumating si Mama, may dala-dala siyang bagong pusit. Bagong-bago pa talaga. Ayan, kung nakikita niyo naman, nag-iiba pa yung kulay niya. Dahil nga hindi ako nakaligo, ang ginawa ko na lang, naglinis ako ng bahay bago kami umalis. Kasi nakakahiya naman kung umalis ka madumi, di ba? Kaya dapat kailangan iwan mo, malinis pa din. Alis na kami. Pauwi na pala. Pauwi na. Biniyan doon sa sarong nindo. Ay, babalik. Pauwi na po kami dito, hindi ko na kukunin lahat kasi pagpunta pa lang namin, nakunan ko na. So, hindi ko na siya kukunan. Thank you, Casa Peninsula, sa uulitin ulit pag may budget na. Pero sa ngayon wala pa, so wala munang balikan. Mabilis lang yung transition, nakarating kami agad nito, malapit na kami sa bahay. So, yun lang, bye!